Hello! Good evening ulit sa lahat. Muli, ako po si Bai Bukang Liwayway, Chieftain Administrator ng Limuntado Dumagat Tribe of NCR and Rizal. Ngayon po ay akin pong i-update yung aming pong transaction po kanina. Praise the Lord, glory to God, dahil ang Panginoon po ang siyang pong naggabay po sa amin at nagbigay po sa amin ng good health at protection po sa araw-araw. At siya po ang nag-provide supply po ng mga needs po namin, especially po financially, at sa lahat po ng aming mga dinidesire ng aming puso na ayon po sa kabutihan ng bawat isa. At ayon po sa batas na meron po ang IPRA 8371. So, glory to God talaga kasi siya pong nagbibigay knowledge and understanding po sa lahat po ng aking transaction po dito. So, ngayon po ay akin pong pag-usapan po itong transaction po namin sa NCIP kasi pumunta po kami sa National. Actually, ng last day pa kami, dapat gusto ko makausap si Ma'am Liza. Kaya lang po, alas 3 lang po sila kasi it's a holiday kasi family day daw. That is martial law po yun. So, nagbigay po si President ng holiday po para po sa family day. So, hindi po kami naka-schedule noon. So, bumalik na lang po kami pagka sunod na araw, Martes. So, wala din si Liza. So, kanina po ay pumunta po kami. Wala din po si Ma'am Liza. So, actually, gusto ko si Ma'am Liza lang talaga kausap. Kasi, siya lang po yung nakakaalam po simulat sa pulpa ng aming mga pinag-uusapan. So, nung sinabi niya po na hindi na siya makaharap sa amin, so then, masaya ako na nakausap po yung nasa OEHR. So, sila po ang kinausap ko po, si Sir John. So, kinausap ko po, dinala po ang Sir John doon po sa OEHR. So, kinausap ko po dahil po gusto ko lang po ay i-follow up po itong ipinangako po sa akin ni Carlos P. Buasin at ni Sir Yubic po ng Calabarzon 4A. So, this is from June 11, 2023. Kasi, ito po yung BBM budget po namin na naaprubahan po kami ng 2023 and 2024. So, then, ang sabi po sa akin ni Sir Sam na kulang po kami sa recognition ng aming sa aming pong organization. So, I really understand kahit na disappointed po kami. So, I really understand. Kaya, ginawa ko pa rin po kasi we have no choice. Yun po ang gusto nilang mangyari. So, they know it's okay. So, ginawa po namin. Kinausap ko po si Dr. Carlos P. Buasin doon sa Calabarzon. And, ang gusto niya po that time, hindi po namin siya nakausap. Ang nakausap po lang namin, yung kanya pong finance staff na si Joylyn. I don't want to call her mom kasi hindi po niya deserve. So, kinausap po siya namin at sinabi niya po ang insulto na salita na pag-aralan po daw namin ng batas. So, makakagawa po ba kami nitong dokumento kung di po namin pinag-aralan ng batas? Okay. So, ang sabi niya po ay magbigay po kami ng letter request para kausapin po si Sir Carlos P. Buasin. So then, ginawa po namin, June 11 po kami nag-request sa kanya. April po, may request letter po kami sa kanya na pwede ba namin siya makausap. So, nung pumunta po kami doon, kasi follow up po yung sulat na yun, sabi po sa akin ni Sir Sam na si Sir Yubic po daw ang
ang itinalaga po sa posisyon na para sa aming pong kakulangan sa aming pong dokumento. So then, pumunta po kami kay Sir Yubi para i-process ko po yung kakulangan po ng aming organization. So, nung pumunta po kami doon, ang sabi po niya sa amin, kinausap po niya si Sir Carlos P. Boasim, kasi about po sa nire-request namin. Pagbalik niya po, ang sabi niya po ay kailangan po daw namin ng letter intent para to formality po kung ano po yung hinihiling namin para po sa request namin budget proposal, budget po sa DBM para sa aming project. So, ginawa ko po kung ano po yung kanilang gusto ni Dr. Carlos P. Boasim. So, nung time na yun, umuwi kami kaagad, pinag-aralan ko kaagad, at ginawa ko po kaagad yung yun. So, nung araw po na yan, hanggang umaga po ng madaling araw bago ko po siya natapos. Sa tulong din po ng isa kong kasama. Ngayon, pinasubmit ko po ito sa aking liaison officer noong June 11. At nag-vlog pa po ako nito na may sakit ako. Kasi I forget the yung thumb mark ko po. So, sabi ko naman, anytime po if needed yung thumb mark ko. So, pupunta po ako. Pag-submit ako another. Pero wala naman po silang response. So then, nag-follow up pa kami after 2 weeks. Wala po sila. Walang tao doon. 3 lang po. Wala pong mga pwedeng makausap doon. So, ewan ko po. May CCTV ata doon sa baba. Kaya nagkandatago po yung mga tao doon pagka ako pumupunta. Ewan ko, wala naman akong virus na dala eh. Ang sa akin lang naman, ang karapatan lang po namin na ayon sa batas. Yun naman ang dala ko. Bakit takot na takot? So then, second po, nag-follow up another is August 7 po. Tinanong ko tama-tama nagulat si Sir Yubik na dumating po kami. So, tinanong ko po siya tungkol po dito sa sagot ng request namin. So, ang sagot po is, provided update on request for Taytay daw. Yun ang sagot niya sa akin. So, okay, wala nga problema yun. Kasi, yun po ang kanila pong proseso eh. So, no problem. So, ngayon po, ay, nag-follow up din po ako sa national tungkol po dito. So, ang sagot po ni OHR sa akin na hindi niya po alam ito. So, kinontak po niya si Yubik. Ang sabi po ni Yubik, isang cabinet daw ang reply niya sa akin. So, sinabi ko po kay sir na wala po akong natanggap na response tungkol po dito sa letter intent po namin. Tungkol po dito. So, sinabi ko din po na, ang sabi niya po sa akin, dapat po si Sumangil po ang ano po. Sabi ko, actually, meron na pong ARTA at saka Supreme Court si Sumangil po sa akin. Sa amin po na tribo, Limuntado Dumagat. And also si Dr. Carlos P. Boasim. So, ang ginagawa po nila, pinipersonal po ako. Ganun naman talaga kayo mga taga-NCIP, Calabarzon 4A eh. Mga tarantado kayo eh, no? Gumagawa kayo ng dami na tao. Papuntahin po sa aking area. Para to claim na sila ay mga Dumagat Limuntado. Kinikilala niyo sila eh, sinusuportahan niyo sila. Kahit sila ay mali. Wala silang dokumento, wala silang pinagmamay-ari, at wala silang claimants na meron pong legal na dokumento. Pero sinusuportahan niyo po sila. Nung pumunta po ako sa tatay ko, sa Pinunggay, buo pong team ng NCIP dyan sa Taytay Rizal. Sa Tanay Rizal dyan sa Sampaloc. Pumunta po at nagbigay pa po ng tarpaulin po sa area namin. Na iyon po daw ay agricultural. Gagawin pong farming. Talaga? Sabi ko. Ganun ba yon? Kayo na mga taga-NCIP dyan sa Sampaloc, Tanay, no? I-claim nyo para gawin ninyong kunwari sa project na farming. Yun ang ginagawa nyo eh. Gumagawa kayo ng mga daming tao na hindi mga lehitimong tribo, Limuntado Dumagat o Dumagat Limuntado. Tapos sinusuportahan nyo. Pero pag kami na mga lehitimo, na mga Dumagat Limuntado,
hindi nyo pinapansin at ginagawa nyo ng mga allegation at kamalian para hindi po mabuo ang amin pong hinahangad sa amin pong katribuhan. Kasi gusto nyo po kami magiging tanga at sunod-sunuran po sa mali nyong gawa. Ganyan kayo, mga tarantado kayo eh. No? Nasanay na kayo. Nasanay kayo sa katarantaduhang ginagawa nyo dyan. Ang dami nyong aliwas dyan eh. No? Ang dami nyong aliwas dyan sa opisina. Ginagawa mo pa kung sinungaling dito sa harapan ni Sir ng OHR? Sir Yubik, kasama kayo ni Carlos P. Buasin Jr. Huwag nyo sanayin ang kasinungalingan sa ginagawa nyo dyan sa posisyon na yan. Ang dami nyong ginagawang dami tao para magiging magpanggap ng mga tribo para angkinin ang aming mga ancestral domain. Gagamitin yung mga tao na yun kahit mali at alam ninyo na hindi tama ang mga tao na yun, mga tribo, hindi dito litin mong mga tribo. Pero ina-accept nyo, tinutulungan nyo kahit wala silang mga letter intent, kahit wala silang mga legal na dokumento, provide nyo. Kinikilala nyo. Inaayos nyo. Bakit? Tao nyo yun eh. Mga aliwas kayo dyan. Ang dami nyong aliwas dyan sa opisina. Ang NCIP na opisina, ginagamit nyo sa katarantaduhan. At kami ng mga katribuhan, ginagamit nyo kami sa katarantaduhan nyo. Ang opisina ng NCIP para tumulong sa mga katribuhan. Para umunlad at maging maayos. Pero anong ginagawa nyo? Ginagamit nyo ang opisina para sa kaaliwasan nyo. Katarantaduhan nyo. Ayusin nyo ang batas. Batas lang yung atin. Sundin ang batas. Nirerespeto ko po ang inyong batas dyan sa NCIP. Pero respetuhin nyo rin po ang batas namin bilang kami mga tribo dito sa NCR Rizal. Hindi kayo marunong rumispeto sa batas. Hindi kayo marunong sumunod sa batas. Hindi kayo nararapat sa posisyon. Bumaba kayo dyan. Hindi kayo nararapat dyan. Grabe kayo magpahirap sa amin. 27 years ginagawa niyong tanga ang katribuhan ng dumagat, limuntado, dumagat. Hindi pa kayo nasanay? Nasanay dyan sa kaugalian ninyo? Hindi pa kayo nagsasawa? Hindi kayo nagsasawa sa kasinungalingan ninyo dyan? Sa katarantaduhan ninyo dyan? Ang kapal na yan ng kalyon nyo, no? Kalyon nyo sa mukha, ang kapal na. Grabe kayo, huwag nyong gamitin ang opisina ng NCIP para sa katarantaduhan ninyo sa mga katribuhan. Ginagamit yung mga tribuhan eh. Gumagawa kayo ng dami, magpapanggap na tribo. Parang aming ancestral domain ay makukuha nyo. Kasi ang tingin ninyo sa aming mga tribo, mga tanga, bubo, walang alam. Ganun ang tingin nyo sa amin. Kaya pag kami lumalaban sa aming karapatan, ginagawa nyo kami ng allegation. Kung hindi nyo kami kayang takutin, ginagawa nyo kami ng allegation. Nang hindi katotohanan. Ang ginagawa ninyo, pamilya sa pamilya. Inyo sinisira para masira ang bawat isa. Ganyan ang ginagawa nyo. Yan ba ang posisyon ninyo na nandiyan kayo para sirain ang bawat tribo? Ang katarantaduhan nyo, ayusin nyo. Huwag nyo akong gawing sinungaling sa harapan ng OHR. Sagutin ninyo ang lahat ng aking mga sinasubmit. Walang personalan dito. Kung kayo, inarta ko, sagutin ninyo kung ano yung inarta na yon. Kung kayo Supreme Court ko, sagutin nyo yon. I-out nyo po ang personal ninyong galit sa akin dahil sa Supreme Court at dahil sa arta na ginawa ko sa inyo. Karapatan namin na tribo, remontado, dumagat sa amin pong grupo o organization, karapatan namin kayo ni ipaarta at Supreme Court dahil sobra-sobra ng discrimination nyo sa amin. Grabe kayo. Nakaya nyo pang humarap sa mga tao na pumupunta dyan? Nakaya nyo pang umiti? Nakaya nyo pang tumayo ng matindig? Sa kasinungalingan ng pagkatao nyo? Sabihin nyo kung hindi nyo kayang tulungan ng mga katribuhan. Sabihin nyo nang hindi kami umasa
na mayroong Section 2 and 29 na ayon dito sa IPRA 8271. Mga aliwas kayo dyan sa opisina ng NCIP. Wala kayong natutulong na mabuti at kagandahan sa tribo, remontado, dumagat, remontado, at kung ano pang mga tribo dyan. Sumusobra na kayo. Hindi porket kayo ang nasa posisyon dyan ng NCIP. Hindi porket kayo ang may kaalaman at degree holder. Kaya nyo nang apakan ang karapatan ng mga katribuhan. Kapal ng kalyo ng mukha nyo. Ayusin nyo. Kung sino yung gusto nyo iharap nyo sa akin sa korte. Akin yung inire-request ang tribal court. May budget yan eh. Nasaan ang tribal court? Para sa mga tribo? May budget yung tribal court. Bakit hindi nyo kayang itayo ang tribal court? Nang malaman natin kung sino ang mga tarantado dito sa atin. Nakakagigil kayo. Sumusubra na kayo mga kalabaruso na, pure. Lalo-lalo na Dr. Carlos Pibasen. Kayo ni Yubik ha. Nangako kayo sa amin. Pinangakuan nyo kami. Ha? Naibigay ko lahat ng dokumento ng kailanganin nyo dahil ang sinabi nyo sa akin, sinabi nyo sa amin, sa mga kasama ng aking mga leaders, elders, and members na pumunta dyan, ang sinabi nyo sa amin, na i-provide ko po ito sa inyo. At taytay muna na area ang inyo pong ibibigay sa amin. Ano nang buwan? 6 na buwan na. Wala kayong response, wala kayong imik-imik, tapos sasabihin nyo isang kabinet na yung, isang katambak na yung response sa akin? Sinungaling kayo, Yubik! Idadagdag kita sa arta! Sinungaling kasi sinungaling! Kung pangit ako, mas pangit ka! Pangit din ang ugali mo! Mas pangit pa sa mukha mo! Nakakagigil kayo ah! Akala nyo kayo nakaposisyon dyan, akala nyo kayo may kapangyarihan, mang-apak at mang-agaw at ganyan ang gagawin nyo sa amin? Sino bang naglagay sa inyo dyan sa posisyon na yan? Hindi kayo taga rito. Walang puso kayo sa tribo. Ha? Wala kayong puso sa tribo. Dahil kung may puso kayo sa tribo, hindi ganyan ang ginagawa nyo sa amin. Dapat, ang nasa posisyon po dyan sa opisina ng NCIP, mayroong puso sa tribo. Kayo, puso nyo may kalyo na. Kayo wala kayong puso sa tribo. Mr. Carlos P. Buasin Jr., Yubik, at Idelito Sumangil, may mga kalyong mukha nyo, may mga kalyong puso nyo. Wala kayong puso sa tribo. Hindi kayo nararapat sa posisyon na yan. Pinapatay nyo ang karapatan at kustumarilo at tradisyon ng mga katribuan. Mga sinungaling kayo. Wala kayong respeto sa kustumarilo namin. Wala kayong respeto sa mga tradisyon namin. Wala kayong respeto sa batas. Tanging si Sara Duterte lamang, Vice Sara Duterte, ang nagbibigay sa aming suporta. Siya lamang nag-iisang BP ng presidente ng Pilipinas na may puso sa tribo. Totoong tao na may puso sa tumulong. Sobra na ang ginawa sa amin ni BP Sara, ni Inday Sara. Na kung saan siya po ang nagbigay sa akin encouragement na panindigan at ilaban ang tamang ayon sa karapatan namin at naayon sa batas. Isa po akong admirer niya. Na-admire po ako sa kanya. Kaya po, ginagawa ko na ayon sa Panginoon na plano at kagustuhan. Ang lahat ng mga ginagawa ko, lahat ng aking nilalaban, lahat ng mga dokumentong ito,
At bilang ako naging chieftain administrator ng Limuntado Dumagat, lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Yan ay ang plano at will niya para maging ganito po ako dahil sa mga katulad ninyo. Sobra na kayo dyan. Gusto nyo pa kunin lahat ng portion ng pagmamayari ang ancestral domain namin dyan ng mga tribo Limuntado Dumagat at Dumagat Limuntado. Wala kayong pakialam, masira ang kalikasan. Wala kayong pakialam kung saan kami titira. Wala kayong pakialam kung kami ang mawawalan. Bakit? Wala naman kayong pakialam sa tribo eh. Dahil hindi naman meron ang puso nyo. Wala naman ang puso nyo sa tribo eh. Ang puso nyo sa pera. Umalis na kayo sa posisyon na yan. Nakakagigil kayo. Wala kayong alam sa batas. At hindi kayo marunong sumunod sa batas at rumispeto sa batas. Nakakagigil kayo. Ang dami nyong aliwas dyan sa opisina ng CIP. Sa gabing ito po, ako'y nagpapasalamat kay Inday Sara, Vice President, Sara Zimmerman Duterte, sa inyo pong full support po sa amin ng mga Limuntado Dumagat. Hindi po kami nagkamali po sa pagsuporta sa inyong pagtakbo po bilang Vice President po ng Pilipinas. At sa suporta din po ni President Bongbong Marcos. Salamat din po sa lahat ng inyong paggabay po sa amin by Sara Duterte. Inday Sara, salamat po sa inyo pong full support po sa amin. At sa inyo pong kahit napaka-busy nyo po at madami na pong umaano sa inyo, pero sa amin po mga tribo Limuntado Dumagat hindi mo po kinalagtaan yung tulong na nais po namin. Salamat po, Inday Sara. So, salamat kami sa Panginoon na ikaw naging Vice President po, na mayroong ka pong puso sa aming mga katribuhan. At amin pong ipagpipray ang inyong pong protectionan po kayo ng Panginoon. Good health po. At gabayan ka pa po ng Panginoon sa magandang layunin mo po para sa taong bayan at sa mga katribuhan. Again po, by Sara Duterte, Inday Sara, thank you po sa inyong suporta. Taos puso po kaming nagpapasalamat po sa inyong suporta sa amin po. Thank you po, Vice President Sara Zimmerman Duterte and President Bongbong Marcos. Salamat po and God bless po sa lahat.